Kamusta mga kachurba? Magandang umaga. Wednesday na ngayon dito eh. Anong kape? Yan. Kaya, chismis na lang muna ako. Chismis, pikahan na tayo mga kachurba. Yun, chismis ako. Chismis, di ba nagala na ako kahapon na aga ko? Nagahan ko talaga. Kasi nga, pumila agad ako sa bangko kasi ang daming tao lagi. Siyempre di ba marami nag-aaral ng SS pati ngayon. Kaya ang daming tao. Sa awa naman ng Diyos. Napakabilis. Lalo na, hirap ako kahapon dito kasi siyempre di ba nahirapan ako makapag-usap. Ngayon, mabait yung nasa bangko. Metrobank, ay very good. Oo. Kasi siyempre wala kasi ako kasama nga. Nahirapan ako tas liliit pa naman ng mga pinapapirma kaya nahirapan ako. Yung pa naman lagi nakayuko kaya nahihilo ako. So yun, dumating sa point na ang ginagawa na lang niya ni ate, sine-checkan na lang niya. Ito na lang ang sulatan mo ate, sine-check na lang niya. Ang dahil ko pang mali dahil nagkakamali talaga ako kung ano ilalagay kaya nalilito ako. Tapos binablock tinatakpan uli niya. Tapos pirma na lang po kayo dito, ganyan yung iba. Siya na sumagot mo dahil bait niya. Kaya mabilis yung naging ko na hanggang sa nabigyan niya na ako. Yun, nagkaroon ako ng ATM na dadalhin ko sa SS, diba? So after nung pumunta ako sa bangko, naghanap muna ako sa Google yung schedule ng doktor. Kasi nung Lunes, nagpunta ulit ako ng Google, tinignan ko doon sa isang schedule niya sa isang ospital. Yun sana, malapit-lapit sa amin, dahil isang sakay lang. At least maligaw man ako doon, nakalimutan ko. Malapit lang sakayan. Isang sakayan lang. So after nun, pagtanong ko doon, iba pala schedule, nagbago. Kasi sa Google ako nagtingin kaya, yung pala nagpalit na siya ng schedule. Yung after nung Martes, ibang schedule na, ibang area na naman. Hanap na naman ako sa Google na yun talaga yung area na yun, dun talaga ako nag-check up lagi. So hindi ko alam kung paano pumunta. Dahil hirap ako kasi kuya ko ang magtutulong sa akin dati. So kahapon, nag-ipon talaga ako ng mga pera, pamasahe mga bari-bariya. Ay hindi, yung mga 50 pesos na papel kasi nga pag bariya, nahirapan ako. Kaya ayun ang binabayad ko sa sasakyan. So pag hanap na naman ako kung saan. Yung nakita ko siya, natandaan ko sa Google kung anong area siya. Doon ako bumaba, nagpunta ako sa driver. Noon, ang init nga lang noon dahil kay tanghaling-tanghali, ang sakit sa ulo. Tapos, nagbaba ko doon, pagtawid mo, yung pala yung ospital. So, ang problema ko naman, ang lawak ng kalsada. Natatakot ako magtawid. Ang tagal kong tumawid dahil. Nahihiya na akong tumambay sa kalsada kasi. Natatakot akong tumawid kasi parang ang bibilis ng mga motor. Nagbilis ako sa mga motor. Kaya matitigo ka na sa kalala pag lilipat ng kalsada. Ang bibilis mag-tricycle ang mga So, nag-i-stop talaga ako, tapos nag-i-stop ako sa buti na lang may natigil na mga nakakarpa ang naka-stop dahil. Tapos ko. Takot talaga ako. Tapos nakadauli ako ng punta ako sa ospital. Maaga ako napunta doon, siguro mga alas 11. Kaso ang schedule pala doon ng doktor na yun, alauna. So, tanong lang muna ako doon sa mga nurse doon, paano ba tinanong ko kung kailangan ko lang ako mapapirma. Yung pala doon, kailangan pala magpa-check up pa. Wala akong dalang budget. Kasi umalis talaga ako sa bahay namin. Hindi alam ng mga kapatid ko na umalis ako para magpa-check up doon. Magpapirma ng para sa SS. Kaso yung pala kailangan pala magpa-check up bago magpirma. Hindi ko alam. Wala naman akong dalang pera. Kasi hindi ako nagsabi sa mga kapatid ko. Kasi syempre wala rin silang budget. Pero sa totoo lang, gusto ko talaga matapos na yung SS ko. Kasi malaking tulong yun dahil. At least, yung mga kapatid ko, hindi na rin mga problema sa pagbigay sa akin ng budget ng pera, di ba? Kaya yun, pumunta, pinausap ako ng doktor, ng nurse. Kaya magpa-check up ka dito, magbigay ka lang muna ng gantong halaga. Magpa-check up ka, tapos kahit magbayad ka muna ng gantong halaga. Tapos, iiwanan mo lang muna dito sa ospital, yung papel na pinapapirma ko. Iwan mo lang to doon sa ospital. Bumalik ka dito, may pang bayad na nga na kumpleto. Pag nakumpleto ko na yung bayad, babalik na nila sa akin yung papel. Yun, nahiya naman ako kasi baka mamaya, kailan ako babalik pag nakakonect na ako ng pera. Tsaka nila ibibigay sa akin yung papel. Okay naman sana yun, kaya lang nahirapan din ako pabalik-balik. Tsaka wala pa akong budget, kahit yung kalahati ng pambayad. Wala akong dala. Ang puro mga dala ko kasi mga pang pamasahe. O dahil kaya, nang hinayang din ako sa paghanap kasi humanap pa naman ako ng hospital ngayon sa schedule ni Doc. Pinagahan ko na nga parang hindi na pabalik-balik. So yun, wala nga lang ako pambili. Kaya sabi sa akin, kung meron kang pambili dito kahit kalahati lang, magpa-check up ka na ngayon para mapirmahan na rin yung SS. Para mapirmahan na yung SS, sabi ng nurse. Tapos, pagkatapos ko nga magpa-check up, babalik lang ako doon para makuha yung pirma, yung pinaka-paper, para mabalik nila. Kasi hindi nila ibabalik nang hindi pa ako bayad ng fully paid. Sayang din na makakalahati. Kasi wala ko pang kalahati dahil kaya wala rin akong Kaya hindi ko naman sinabi sa kapatid ko na nagpunta ako sa mga ganun. Gumala lang talaga magpunta doon, nag-try lang ako matapos. Yun. Sabi ko, sige po, babalik na lang po ako pag nagkaroon ako ng pera. Nalungkot din naman ako kayo. Kakahanap ko lang sa ospital. Sa totoo lang, alam ko naman yung mga area na yan dati, yung hindi pa ako nagkasakit. So yung nagkasakit ako, hindi ko masyadong matandaan. Lalo na yung mga tawid-tawid, takot talaga ako. Takot talaga.
parang bagong area, parang taga-bagong lugar ako. Sa totoo lang, dati pa, ilang taon na ako balik-balik. Yun. Maganda, sakit-sakit na ang ulo ko sa sobrang init, kalalakad, kakahanap, para lang makatapos. Kaso, ang ending, hindi rin pala ako nakatapos. Tapos, napakasad pa, kasi sobrang kakapunta ko kung saan-saan. Nasira na yung salamin ko dahil. Nasira siya yung pinaka-ano niya. Tuloy-tuloy. Sinusuot ko, alam ng kamay. Wala. Hirap. Kaya din, basta makabili. Wala pang budget. Kasi hirap nang walang salamin kayo, hindi ko makita yung mga hirap. Pero gusto ko sana matapos na parang malaking tulong na para sa akin, di ba? Hindi ko na problemahin yung mga kapatid ko na magbigay sa akin ng mga pambiling gamot. Yun lang, napatid pa lang ko, ginawa ko sa inyo, at inuwento ko sa inyo. Sana nga, bago matapos sana yung buwan na to, na August, matapos ko na talaga. Ayun lang ano, sayang sana, nakalahati sana ako doon ng bayad man lang, no? At least, pabalik na lang ako doon, kukunin na lang yung pera, basta nabayaran na ng buo, yung pinaka-ano doon sa ospital. Sayang nga. Yan, sad ako dahil. Sige na nga, goodbye na dahil. Wala akong match kasi yung, ano, baka sakali may mga papachika ako na mga enjoy. Sad naman today. Sige na, goodbye na sa inyo guys. Kaya kapag kailangan nyo yung mga SS, magsipag-kilos na kayo, ay sayang din yung mga chance ngayon kasi wala kayong binibigay ngayon sa SS ngayon. Lalo na kung nagtatrabaho ka na dati, pwede nyo na ang dapat gawin para makakuha ng SS. Sayang din naman yun kasi matagal kang pinagkatrabahoan dati. Diba? Lahat nagtatrabaho ngayon dati na member ng SS, malaki ang magiging tulong yun sa'yo. Yun lang, napachika lang ako sa'yo, kaya goodbye na nga sa inyo mga kachurba. Okay, bye!